Magandang hapon po mga palangga ko sa pananampalataya. Samahan niyo naman po ako. Basahin po natin ang chapter 55, verse 22. Dinggin mo ang aking dalangin, O Diyos, at huwag kang magkubli sa aking pananaing. Pakinggan mo ako at iyong sagutin ako. Ako'y walang katibasayan sa aking pagdaramdam at ako'y dumadaing dahil sa tinig ng kaaway, dahil sa pagbighati ng masama. Sapagkat sila ay naghagis ng kasamaan sa akin at sa galit ay inuusig nila ako. Aking puso ay nagdaramdam na mainam sa loob ko at ang mga kakilabutan ng kamatayan ay nahulog sa akin. Katakutan at panginginig ay dumating sa akin at tinakpan ako ng kakilabutan. At aking sinabi, o kung ako'y nagkaroon ng mga pakpak na gaya ng kalapati, lilipad nga ako at magpapahinga. Narito kung maggagayoy-gagal ako sa malayo, ako'y titigil sa ilang. Ako'y nagmamadaling sisilong mula sa malakas na hangin at bagyo. Ipahamak mo, O Panginoon, at guluhin mo ang kanilang wika, sapagkat ako'y nakakita ng pangdadahas at pag-aaway sa bayan. Araw at gabi ay nagsisiligid sila sa mga kuta niyaon. Kasamaan man at kahirapan ay nangasa gitna rin na niyaon. Kasamaan ay nasa gitna niyaon. Ang pagpigati at pagdaraya ay hindi humihiwalay sa kanyang mga lansangan. Sapagkat hindi kaaway ang dumuwahagi sa akin. Akin nga sanang nabata, ni hindi rin ang nagtatanim sa akin, ang nagmamalaki sa laban sa akin. Nagtago nga sana ako sa kanya. Kundi ikaw, lalaki na gaya ko, aking kasama at aking kaibang matali. Tayo ay maligayang nagpapayuhang magkasama. Tayo lumalakad ng magkaakbay sa bahay ng Diyos. Dumating nawang bigla sa kanila ang kamatayan. Mababa nawa silang buhay sa Siyon, sapagkat kasamaan ay nasa kanilang tahanan sa gitna nila. Tungkol sa akin ay tatawag ako sa Diyos at ililigtas ako ng Panginoon. Sa hapon at sa umaga at sa katanghalian tapat, ako'y dadaing at hihibik at kanyang didinggin ang aking tinig. Kanyang tinubos ang aking kaluluwa sa kapayapaan mula sa pagbabaka laban sa akin, sapagkat sila ay marami na nagpaglaban sa akin. Didingkin ng Diyos at paghihigantihan sila, siyang tumatahan ng una. Kanyang iunat ang kanyang mga kamay laban sa gayon na nasa kapayapaan sa kanya. Kanyang ilinapastanganan ang kanyang tipan. Ang kanyang bibig ay malambot na paramantikilya, ngunit ang kanyang puso ay pagkikidigma. Ang kanyang mga salita ay lalong banayad kaysa langis. Gayon may mga bunot na taba. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang alalayan ka. Hindi niya titiisin makilos kailanman ang matuwid. Ngunit ikaw, O Diyos, ibaba mo sila sa hukay ng kapahamakan. Mga mabagsik at pandaryang tao ay hindi darating sa kalahati ng kanilang mga karawan. Ngunit titiwala ako sa iyo, O Panginoon. Mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin ka, O mahal kong Panginoon Hesus Kristo. Purihin ang iyong pangalan. Amen.